Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito, akin pong ipasilip sa inyo itong aking mga ginagawa o aming mga ginagawa dito sa pagpintura dito sa warehouse at kung anong mga materials na aming ginagamit dito. Pero kung kayo bago pa lang to sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin ng notification bell para ma-update po kayo kung ano man ang i-upload dito sa channel na ito. Ang kasunod kong ipapakita sa inyo itong aming ginagawa dito, tinutukla po namin yung mga nanlobo kasi matagal na. Yan po yung mga dating kulay. Yan po yung ginagawa namin dito bago po natin ito masilihan. Primeran po natin ito ng acrylics primer. Ayan po, yung mga crack naman, ang gagawin namin dito, lagyan po natin ito ng Nansag epoxy. Ito po yung product ng E-Plus. Yung mga ginagamit po namin itong Nansag, ayan o, sa kabi. Yan ang una dito. Kailangan po pag nagtimpla po tayo, equal lang po. Ganong karami ang A, ganon din yung B. At saka may kanya-kanyang stick po ito. Hindi po pwedeng isa lang po yung stick na gamitin dito. Yan, unang gagawin, yan, magkuha po tayo equal kung gaano karami. Saka haluin, saka may handa po tayo ng basahan sa tubig. Ganon po yung proseso dito pagka naggamit po tayo ng Nansag epoxy. Lagi po tayo maghanda ng tubig, pagkabasahan. Tapos pagka nalagyan na natin yan, patuyuin natin bago po natin ito i-primer. Ganon po ang proseso pagka naggamit po tayo ng Nansag epoxy. I-primer po natin ito lahat muna ng acrylics primer. Yan, lahat yan hanggang doon sa dulo. Puro muna primer bago pa po tayo masilya ng Nansag yung mga crack. Tapos sundan po natin ito ng simento sa pintura. O kaya marami po mga paraan na gagamitin dito. Ang aming mga ginagamit dito karamihan itong pwede rin ito gamitin itong primer. Haluan po natin ng patsingong pound. At saka wala pang mga reducer yan pagka naghalo po tayo. Yan po yung mga ginagawa namin kabuhan. Yan po itong buong warehouse na ito. Matatapos na po. Ayan po yung pinaka huli naming final finish. Nagsimigloss. Ang kasunod kong gagawin na ipapakita sa inyo, ito naman yung timplahin ko itong acrylics primer saka simigloss. Paghaluin ito. Ang tawag po ito 1:1 kasi nga nakita namin na sobrang kintab yung bowling, makikita po lahat ng mga diferensya, kaya gamitan ko ito ng 1:1 ang pagtimpla po dito para hindi gaano makita yung mga diferensya. Ganito po ang gagawin natin paghaluin po natin yung isang balde na acrylics primer saka acrylics simigloss. Yan po yung pinaka final finish po. Ang kasunod nga gagawin dito, kasi nga ito usog namin, tulong-tulong po kami dito. Tatawagin yung mga kasama namin para may usog kasi nga ito may gulong. At kailangan itong alalayan kasi nga ito mataas na 5 patong po itong scaffolding. Napakataas na po. Kaya delikado po. Ang importante po dito, kailangan mag-ingat lang po tayo pagka sa taas na tayo kasi alam naman natin na mataas yan. Lagi po tayo mag-iingat dito. Nakakonsentrate po tayo, focus po tayo sa trabaho pagka nasa taas na po tayo. Ganon po yung ginagawa po namin dito. Kailangan po natin laging palalahan mga kasama natin. Huwag laging magbibiro sa oras ng trabaho. Ayan, katulad magbibiro. Ayan, okay lang yan. Basta sa trabaho, focus po tayo pagka pwesto na po tayo sa taas. Yan lang po yung kailangan po natin dito sa ating mga trabaho. Ang pinaka-importante lang pagka umakyat po sa taas, kailangan po lagi po tayong nakasuot ng arnis. Yan, hindi pwede yung walang arnis kasi mataas na yan. Yan po yung mga requirements po dito pagka ganito mga proseso, lalo na sa mga safety. Yan po yung ating gagawin. Sundin po natin sila sa mga regulation o pamatakaran kung ano pong dapat nating gagawin dito. Kasi sa taas po, di pwede tayong magsuot ng safety harness. Yan po yung aming mga ginagawa dito. Pag wala kang harness, huwag kang umakyat kasi nga makikita po tayo dyan. Ayan po kasi mataas na pong lugar ito. So yan po yung aming ginagawa kabuhan. Tapos na. At marami pong salamat sa mga followers at sa mga viewers na walang sawang nanood sa munting channel ko. Na pasensya na po kayo kay bihira lang po ako nakapag-upload. Gawa nung ganito nga mga trabaho namin, mga repaint. Pero okay lang po yan kasi patuloy rin tayo sa pag-upload kahit papaano. Mayroon po tayong may upload para po ma-share po natin doon sa iba na ating mga kasamang pintor o mga kakilala dito sa construction. Ang kasunod kong gagawin ito, i-mix ko na ito lahat, itong 1:1 para pantay po yung kintab niya. Hindi po katulad nung ginagawa naman una na hindi po natimpla lahat. Kailangan isang mix lang po ito. Lagyan po natin ng acrylic reducer para
pantay po yung kulay, pagkulay po nito o paggamit nito. Kasi pagka kulang sa reducer, kita po niyo may sapot. Sabi ko yan, kulang sa reducer, kaya tinitimpla ko na ito, kuha lang sila ng kuha. Ganon po yung ginagawa ko dito pagka ganitong proseso sa trabaho. Kailangan po natin itong hindi po natin pabayaan ang ating mga kasama. Kaya nakaready na po sila, nakaready na po yung mga ginagawa ko, tinitimpla ko na lahat. Yan po yung kabuhan, yan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga sumubaybay dito sa aking ginagawa sa araw-araw. Kaya yan po yung kabuhan. At sa mga hindi pa nakapalo, magpalo na po kayo, mag-like, mag-share. At yung mga nagtatanong, magtanong po kayo tungkol po dito kung ano po mga gamit pong materials. Akin din ang sasagutin sa oras ng break time o kaya pag-uwi sa bahay. At pakipalo at like lang po yung ipipits ko na Paint and Varnish TV. Salamat po!